masustansya pero mabilis mabulok. Yan po ang karaniwang problema sa mga nabibili nating mga gulay at prutas kahit pa ilagay sa ref. Kaya nakaisip ng paraan ang isang grupo ng mga estudyante para huwag masayang ang sustansyang nakukuha natin mula sa mga gulay at prutas. Live mula sa Quezon City, si Mav Gonzalez may paandar. Mav! Maris, isa nga dun sa mga problema natin sa pagkain, ay yung mga prutas natin at gulay. Pagkatapos lamang ng ilang linggo ay nasisira na kaagad pag hindi nakain. Pero hindi na po natin kailangan mag-alala dahil isang grupo nga ng mga estudyante, kabilang ang 2 Pinoy, ang nakaisip ng solusyon para matugunan yan. Sa igsi ng buhay ng mga prutas at gulay, madalas nabubulok lang ang mga ito sa bahay o sa pamilihan. Pero may grupo ng mga estudyante na nakaimbento ng paraan para pahabain ang buhay ng pagkain hanggang 2 taon. Nalaman namin na 40% ng pagkain na pinoproduce natin natatapon lang. So, kaysa gumawa tayo ng mas maraming pagkain or i-increase natin yung food production, yung yield, bakit hindi na lang natin gamitin yung 40% na natatapon? Bukod kay Gerald, may isa pang Pilipino at 3 foreigner na bumubuo ng food powder o FOPO team. Ripe hanggang overripe o yung mga prutas na binebenta na ng mas mura ang ginagamit nila. Dumadaan ang mga prutas at gulay sa freeze drying o spray drying. Kailangan kasing tanggalin ng tubig para hindi ito mabulok. Isa dun sa mga flavors ng FOPO ay itong strawberry. So, ang una natin gagawin, tatanggalin muna itong mga dahon niya. Pagkatapos, gagawin siyang puree. In short, parang gagawin mo siyang juice bago ilagay dun sa spray drying machine. So, mga 500 kilograms ng prutas, 1 day yon. 1 day yung buong process niya para gawin siyang powder. At kapag tapos na, ito yung end product niya. Yan yung food powder. So, kung makikita nyo, kakulay pa rin siya ng prutas at kasing lasa din. Wala nang inilalagay na preservatives o food coloring, kaya all natural ang food powder. Depende sa proseso ng paggawa, kaya i-retain ng hanggang 90% ng nutrients sa pagkain. Pwedeng ilagay ang food powder sa iba't ibang pagkain gaya ng cake, yogurt, ice cream, at maski sa tubig. Ano naman kaya ang lasa nito? Nalasahan mo nga, medyo maasim yung strawberry. Bukod sa strawberry, may flavors na rin ito na banana, raspberry, mango, pineapple at balunggay. Nakikipagtulungan na rin ng FOPO team sa mga supermarket at palengke para ma-donate ang mga mabubulok na nilang produkto. Pero ang target talaga ng grupo, makatulong para solusyonan ang gutom. Sa halagang 20 pesos para sa 100 grams sachet, pwedeng gamitin ng gobyerno at NGOs ang food powder. Hindi natin pinapak yung mga prutas at mga gulay, di ba, kapag nagre-relief goods. So ito yung pwede nating ilagay dun sa mga relief goods pack para yung mga nutrient content na kailangan din ng mga tao at na kailangan, mabibigay din natin. Kung nutritionist ang tatanungin, mas mainam pa rin daw ang fresh fruits dahil mataas ang fiber at nutrient content dito. Pero malaking tulong din daw ang food powder, lalo kung mapapanatili ang vitamins at minerals ng pagkain. Perishable ang fruits and vegetables, so they can easily get spoiled, and with if the process that they did could really preserve the nutrients, then it's a good way po to kumbaga to lessen food wastage and reach more people. Kung fruits and vegetables ipa-powder mo, then it has lesser fat, and as you said, they don't add sugar on it, so maganda rin siya, at least natural form yung sugar. Marie, sa 2016, sa susunod na taon na, target na manufacture nga itong food powder natin. Paalala naman ng nutritionist, siguraduhin po natin na FDA approved kung tayo ay kakain ng food powder. Mariz? Mav, curious lang ako, no? Paano ba nila napapreserve yung nutrients ng mga gulay at prutas dun sa powder na yan? Gayong sinabi mo na walang preservatives na gagamitin. Actually, Maris, nakakatuwa dahil kanina in-explain sa atin na merong 2 paraan para gawin yan. Merong freeze drying, meron din naman na spray drying. Ngayon, halimbawa natin, itong freeze drying natin, ang gagawin nila ay papagyelohin nila yung prutas at pagkatapos nito ay pag nag-melt siya ay magiging powder form na siya kaagad. So kapag inisip mo, ang mangyayari talaga rito, prutas pa rin talaga siya. Tinanggal mo lang talaga lahat ng water content. Dahil kagaya nung explain nung inventor natin kanina, itong water content ang dahilan kung bakit nabubulok yung prutas at yung gulay natin. So isipin natin, tanggalin mo lahat ng water content, ang matitira dyan ay 20 to 30% ng mismong prutas at yun na yung magiging food powder. Mariz? Alright, siguro mainam din yan sa mga batang hindi masyadong mahilig sa mga gulay at prutas. Ano, Mav? Maraming salamat sa iyo at sa iyong paandar.